At sa ating pong pagpapatuloy, ay dadako tayo ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Handa na ba tayo? Amen. Amen. Praise God. So, pag-usapan po natin ay mula sa aklat ng Mateo, chapter 13, verse 3 to 9. Yan. Basahin po natin. Actually, ito po ay 1 to 23, pero babasahin po natin ay yung verse 3 to 9. Okay? Listen. Ano ba nakalagay? Then, he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on the rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. Whoever has ears, let him hear. Then in verse 18 to 23, basahin din natin. Ano tayo? Listen then to what the parable of the sower means. Ito naman yung paliwanag. Kanina yung parable, no, binasa. Ngayon, ito yung paliwanag ng Panginoon. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path sa daanan. Okay? The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word at once, receives it with joy, but since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Purihin ng Panginoon, tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa mga oras nito na aming pong buhayan ng salita. At dalangin namin, Panginoon, ang patuloy ng kilos sa bawat isang mga gawaan ang iyong mga salita, at ito po ay mamusok sa aking mga puso at upang aming maipamuhay. Salamat po at aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Strong in doctrine. Alam niyo po, ang pinakamahalagang bagay na dapat ay ninanais ng bawat Kristiyano, yung tayo ay maging matibay at matatag sa ating buhay pananampalataya as well as in our spiritual life. Remember therefore, that when we get born again, when we know and we entrusted our life to the Lord Jesus Christ, we got born again. Meaning, you are beginning your spiritual life. Isinilang ka. Lahat ng bagong silang ay bata pa yan. Okay? Wala naman sigurong bagong silang na matanda na. Amen. So dapat, kung ikaw ay bago silang, ikaw ay muling isinilang sa Espiritu,
dapat ikaw ay nagpapatuloy na lumalaki o lumalago, nagde-develop. Amen? So we need to develop in our spiritual life through the Word of God sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Sabi nga, ang salita ng Diyos ang pagkain. Ito yung ating pagkain ng ating mga espiritu, kaluluwa. Amen? Kaya kinakailangan kumain. Kung paano ang physical nating katawan ay kailangan kumain ng pagkain as well as our spiritual body or our spiritual life must be fed by the Word of God for us to grow up in the knowledge of God's Word, and that is our spiritual life. Amen? So kaya po mahalaga, we need to be developed and we need to be strong in our spiritual life as well in the doctrine or the Word of God. When we mean the doctrine about the Word of God, teaching, it means the teaching, it means the study, the learning about God. We need to know God more in our lives. Gaano natin kakilala ang Diyos? Mas kilala natin yung mga artista. Mas madalas kilala natin yung mga paborito nating mga celebrity. No? Alam natin ang bawat kilos at bawat awitin ng mga sikat na mga mang-aawit na ating iniidolo ay mas kilala natin. No? Pero ang tanong ay, gaano natin kakilala ang Diyos? So meaning, we have to know more about God. We have to grow in the knowledge about God. That is what we mean to become spiritually mature, to develop. Amen? That is studying the doctrine or the teaching about God. So mahalaga po, no? Sa ating buhay, spiritual or buhay pananampalataya. Kaya marami yung nagkasasabi, bakit hanggang ngayon matagal ng Christian, parang napakahina pa rin pagdating sa mga pagsubok at maraming mga bagay na hindi pa rin naunawaan. So, because hindi tayo nagiging malakas, hindi tayo nagpapatuloy. Amen? So this time, we need to study about how to become strong in the doctrine by determining what was those hindrance in our growth, in our spirit. Amen? So how to be strong in doctrine? Paano ba tayo nagiging malakas, no? Pamamagitan ng doctrine or teaching. Ang sabi ng Bible, a sound heart. Sabi natin, a sound heart. Ano big sabihin ng sound heart? Ito yung malinis na puso, no? Ito yung matibay. Pinag-usapan natin yung sound heart, no? Ito yung tumutukoy doon sa puso na mayroong pagkakilala sa Diyos. Okay? Malinis. May my heart be blameless toward your decrees, that I may not be put to shame. Let my heart be sound in thy statutes, that I may not be ashamed. Yung statutes, yun po yung katuruan. Ito po yung mga salita ng Diyos. Statutes, ano, yung mga bagay na kaalaman patungkol sa paggabay ng Diyos sa ating buhay. Amen? So that's the way we can be strong in the doctrine of the Bible, the Word of God. Kailangan nating maging matibay, no, sa ating pagkakaunawa about doon sa katuruan. Kaya kailangan natin yung pagpapatuloy at magkaroon tayo ng sound heart. Okay? Sa Tagalog, sabi niyan, awit 119 verse 80. Meron din yan, 119 verse 80 po yan. Nandiyan ba yan, Tagalog? Sana'y lubos kong masunod ang buong mong kautusan. Okay na, pakalagay mo nga Tagalog. Meron ba? Upang hindi mapahiya at tamuhin ko ang tagumpay. Mga awit 119 verse 80. Okay? So yun po ang ibig sabihin. For us to be strong in that thing. Pakialin nga yung mga aso. Punin yung mga aso sa street. Taboy niya yung mga aso.
Mikey. Mikey. Doon po. Ulo mo yung busan. Tere. Yan. Okay. Sige, tuloy po natin. Okay, saan tayo? Ayan, sa Psalms 119 verse 80. So tumutukoy doon sa puso natin na dapat ay inaalam o nasusunod natin ang kanyang mga kautusan. Okay, so hindrances in being strong in doctrine. Ano po na? Meron pong mga adlang. Gusto nating maging malakas, matatag sa ating pananampalataya at paniniwala sa pagkakaunawa sa banal na salita ng Diyos. So may mga hadlang dyan. No? Doon sa binasa natin sa Matthew chapter 13 ay merong 4 types of hearts. There are 4 types of hearts na makikita natin doon sa mga binasa natin. And the first 3 are hindrances for us to be strong in doctrine. So yan po pag-aaralan natin. Ano? Jesus said that some hearts Jesus said that some hearts are like this, that the seed of the Word of God is sown into them day after day and week after week. But that seed bears no fruit because it has not fallen on good soil. Hindi kasi hindi matabang lupa yung pinaghasikan. Sinabing sow, yung sower, yung paghasik ng salita, binhi ng salita ng Diyos. No? So yung paghasik po ng binhi ng salita ng Diyos, yon ay sa pamamagitan ng mga pangangaral. No, ng tungkol sa Bible, tungkol sa salita ng Diyos. When you hear the Word of God, ang sabi dito, yung sa parable of the sower, ay nangangahulugan naghahasik ng salita ng Diyos sa puso ng tao. So yung puso natin, yun do yung mga uri, iba't ibang uri ng lupa, ng soil. Okay? Ang sabi dito, the seed of the Word of God is sown into them day after day, and week after week, but that seed bears no fruit. Walang bunga. Because it has not fallen on good soil. Okay? So the key is good soil. A good heart. Amen? The difference is in the soil of your heart. Yan po ang pagkakaiba. Kung paano lalago sa ating pananampalataya, ang kailangan po ay magkaroon ng tinatawag na good soil ang ating puso. Maayos na puso o maayos na lupa na pagtataniman ng salita ng Diyos. Amen? So pag-usapan natin, what are those first kinds of hearts that was mentioned in Matthew, no? Nag-usapan kanina. Okay, there are 3 hindrances. Number 1 is the callous heart. Sabihin natin, callous heart. Sa Tagalog, kalyo. Alam niyo yung kalyo? Yung kalyo. Yung sa kamay mo, pag masipag kang tao, ang dami mong kalyo, matigas yung balat. Di ba ganon? Yun yan, callous heart. So ano sabihin? Nagkakaroon ka ng kalyo o tinatawag na hard soil. That is the kind of heart that was mentioned in verse 18 to 19. Basahin natin. Listen to what the parable of the sower means. Ang sabi, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the devil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. Ito ro yung mga binhi o mga buto, no? Na nung naghahasik ng binhi yung
yung farmer o ang ibig sabihin ay nung maghahasik ng salita ng Diyos, yung mangangaral. Okay? Yung farmer daw, naghahasik pa sa hagis na ng hagis yan eh. Minsan merong napupunta doon sa daanan. Ha? Doon sa kalsada. Okay? So, those are seed sown along the path. Yung daanan. Doon napunta. Okay? So, sabi doon, it's snatches away by the evil one. That is the enemy. Ano pong ibig sabihin niyan? Why do hearts get callous or becomes hard? Paano ba tayo nagkakaroon ng callous heart? O bakit nagiging matigas ang ating mga puso? Because of exposure to the road of sins. Amen? That repeatedly damage and dusted our hearts. Amen? That's the reason why we get callous heart o matigas na puso, because our lives got exposed to the road of sins in life. Amen? Kasi ang buhay ng tao madalas ay tayo ay hayag, tayo ay namumuhay ayon sa takbo ng sanlibutan. We expose our lives to the road of sins, doon sa landas ng kasalanan. Kaya dahil doon, exposed tayo sa kasalanan. Amen? Pasin natin sabi doon sa verse 19. Sabi dyan, Matthew 13:19, it says, sabi doon, the evil one comes. You see? And snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. So, ibig sabihin, ang buhay natin, kung tayo patuloy na gumagawa, namumuhay sa kasalanan, we are exposing our lives doing sins. That is what we mean, that we expose our hearts, our lives to the road of sins. That's why we get callous hearts. Yung paulit-ulit nating ginagawa ang kasalanan sa ating buhay, ito po ay nagiging kalyo. Kaya yung salita ng Diyos, kahit na paulit-ulit na naririnig, dahil exposed ka doon sa road of sins, nandun ang kaaway, kinukuha yung binhi ng salita ng Diyos upang hindi maunawaan at hindi maipamuhay. We are exposed to the road of sin. Amen? Naintindihan natin mga kapatid? So, why do hearts get callous? We expose to the road of sins. Kaya sabi ng Bible, mamuhay tayo ng may kabanalan at katuwiran. Lumayo tayo sa kasalanan at sa kasamaan. Flee from sin. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Ngayon, kung daging nandoon tayo, nakahayag tayo doon, ibig sabihin hayagan tayo na mumuhay sa kasalanan, hindi talaga maunawaan at may papamuhay anumang salita ng Diyos. Bagamat laging nandoon. Sabi doon, every day, every week, maaaring naririnig natin ang salita ng Diyos, subalit hindi naman natin na ipapamuhay. Nagiging kalyo na lang. Ang kasalanan. Pag paulit-ulit pong ginagawa, nagiging kalyo. Di ba, pag lagi kang ginagawa mo, gumagamit ka ng kamay mo, nagiging kalyo yan. Kasi, yan ang ginagamit mo. Tumitigas. Amen? So, that's the reason why the being strong in doctrine is hinders. Nahadlangan po. Kailangan po daw, sabi doon, alamin natin, we are aware of having this callous heart or hard heart. Or sabi dito, hard soil. Matigas. Nagiging matigas ang ating mga puso. Okay? So mahalagang maunawaan po natin yan. Pero sa ganun pa man, ang Panginoon ay handang laging magpatawad kung tayo ay lalapit sa Kanya. Ang tao din yan, kaya kakaroon ng matigas na puso, pag naranasan niya iba't ibang mga kabiguan,
pagkatalo, kalugian sa buhay, nagiging matigas, parang ayaw na niyang pumatas. Laban kung laban, patigasan na lang. Parang ganyan na lang ang buhay. Kaya nagkakaroon na tawag na hard heart or callous heart. But rather, the Bible says that we need to come to the Lord. We need to have what we call a sound heart. No, yung may malinis na puso. Okay? So magtiwala tayo. Huwag nating hayaan tuluyan ng ang ating puso ay tumigas dahil sa ating mga paulit-ulit na ginagawang kasalanan. See? Sabi dito sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 8, pakilagay nga. Hebrews 3 verse 7 to 8, it says, that so as the Holy Spirit says, Holy Spirit, ano sabi? Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. Hebrews chapter 3 verse 7 to 8. So ano ibig sabihin dun? Kaya daw tayo ay tumitigas ang puso. Do not harden your hearts as you did in the rebellion. You see? Kaya nagkakaroon ng matigas sa puso. Nagiging rebelde tayo. Bakit? In what way? By doing repeatedly sins in our lives. Of course, kung paulit-ulit mong ginagawa, rebellion yan. Diba? Halimbawa, sa gobyerno, yung mga makakaliwa, alam nga namang sabihin natin, nagkamali lang sila ng pagsuway sa gobyerno, sa patakaran. Hindi pwede kasi paulit-ulit nilang ginagawa. Pinapasabog yung mga government facilities, pinabaril, pinagpapapatay yung mga sundalo ng gobyerno, nitong mga rebelde. Paulit-ulit yan, di ba? Kaya ang tawag doon ay rebelde. Di ba? Di ba sana kung, ay sorry, minsan lang naman natin sinasadya. Di ba? Pwede sabihin na, pwede pang patawarin. Pero ilang ulit niya, matagal ng panahon, paulit-ulit yung ginagawa. Ang tawag doon, rebellion. Amen? Sinasadya. Kaya yun po ang ibig sabihin. Kaya nagkakaroon ng kalyo. That's why you are not becoming strong in the doctrine of God in the Bible. Amen? Because of that, seemingly, you are or you have the heart, the callous heart that was mentioned in the parable of the sower, that the seed falls into the path, along the path. Nandun kasi sa may daanan. Huwag mong hayaan ang buhay mo nandiyan, tapag-tapak-tapak ka ng mga dumadaan dyan, yung masari-sari, ng mga gulong, ng mga naglalakad. Ibig sabihin, expose ka sa danger of doing sins in your life. Nandyan lahat eh. Eh hindi nga tutubo dyan yung binhi. Amen? Saan tutubo? Doon sa tamang lupa. Di ba? Eh kung nasa daanan, saan ka nakakita ng palayan nandun sa gitna ng kalsada? Walang tutubo doon. Amen? Hindi ka tutubo, hindi ka lalago sa iyong pananampalataya at sa iyong spiritual na buhay. Amen? So mahalaga po na iintindihan natin yan. Okay? Callous heart is hindrance to our development or progressive development in our spiritual life. Amen? So, kailangan nating ma-recognize, we need to recognize our sinful life that was exposed on the road of sins in our life. Kung hindi, sabi nga, andyan ang kasalanan. Andyan naka-expose ka kasi dyan. Umalis ka dyan sa buhay na patuloy na dinadalaw ng evil one. Sabi doon, is that the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. Naaalis, nawawala. Okay? So, kailangan nating matutunan, aminin, or recognize our callous heart, our hard heart. Amen? And sabi dyan, God is speaking to you today and He is asking you to soften your heart and trust Him totally. Magtiwala. Kaya naging matigas ang tao kasi marami tayong mga gusto sa buhay. Pinangungunahan pa natin ang
Panginoon. Okay? A cold or callous heart means like this. Ayan. A cold, callous heart is complacent. When you say complacent, natin yung acronym na cold. Complacent, yung chillax lang. Sinabing complacent, lapakels. Parang ganun. No? O kaya sa iba naman, ang tawag dyan ay nonchalant. Sabi ng mga modern, mga Gen Z. Ano? So another one is the letter O from the word cold or callous or hard is oblivious. Oblivious. Ito naman yung parang paulit-ulit lang, ano? Yung parang ito yung ginawa mo dati. Umiikot lang ang lahat sa buhay mo. Lonely, letter M, malungkot. Eh syempre, pagka ito ay naroon lang sa lugar na gusto mong puntahan, wala ka sa karamihan o wala ka sa mga dapat mong puntahan at matuto, malungkot. Another word, letter is letter D, means dead. So a callous heart is complacent, oblivious, lonely, and dead. That means no relationship. Amen? Pag wala kang relationship, then matigas ang puso mo. Wala kang relationship sa Panginoon. Di ba? Karaniwan sa mga walang relationship, ganyan. Yung mga walang jowa, mga walang asawa, walang kamag-anak, wala, mga ulilang lubos, walang pamilya. Di ba? Sa mga istorya sa sine, sila yung mga matigas ang puso. Bakit ganito ang buhay ko? Nag-iisa na lang ako. Kaya sila yan. Di ba? Yung mga istoryahan sa mga sine. Sila yung mga nagiging masamang tao na pinabayaan na ng mundo. Ayan. Matigas ang puso. Okay? So, kaya kailangan po meron tayong ugnayan, relationship, especially to the Lord. Amen? For us to avoid that callous heart. Okay? So, number two hindrance is being strong in doctrine is the careless heart. Sabihin natin, careless heart. Yung kanina, callous, letter C din, okay? Tandaan po natin, callous, number 2 ay careless heart. O ito yung tinatawag na shallow soil, mababaw na lupa. Matthew 13, verse 20 to 21, it says, the one who received the seed that fell on rocky places, mabato, yan, shallow soil, is the man who hears the word and at once receives it with joy, but since he has no root, walang ugat, kasi nga puro batuhan eh, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Nawawala, nabubuhay. Okay? So, hindi siya nagtatagal. Pagamat natanggap niya ng lupa, pero dahil yan ay mabato o batuhan, rocky places, sabi niyan, hindi magkaroon ng ugat. Ang ugat, pagka yan ay talagang lupa, lalalim ang ugat, palalim ng palalim. Itibay. Okay? So, because of persecution and troubles in life, he quickly falls away. So ano pong sabihin sa buhay ng tao na nakarinig ng salita ng Diyos o yung nahasikan ng binhi, yung lupa o yung puso ng tao, kung yan ay rocky places, sabi dyan, okay? Because of that rocky places, hindi ka magkaroon ng matibay na ugat. Kaya mababaw ang iyong pananampalataya. Mababaw ang iyong espiritual na buhay. Walang tibay. We all receive the word with joy. We all receive the word with joy, but then for some reason we begin to lose that joy. Kaya minsan ang buhay Kristiyano, sa umpisa masaya ka. Ang saya-saya. Pero paglipas ng taon ng mga panahon, hindi na masaya. Diba, bakit kaya ganun? Okay?
So, wala kasing tibay ang iyong paniniwalang pananampalataya. Kaya ka lang masaya dahil sa awitan. Dahil masaya ang awitan sa church. Di ba? Ganyan tayo. Pero sa kabila ng kasiyahan mo sa panahon na doon ka sa church, every Sunday, pag uwi mo ng bahay, kasi ang church, every Sunday lang eh. Then pag uwi mo, the whole week, buong panahon mo, isang linggo, wala ka sa church, iba naman ang nararanasan mo. Hindi naman walang awitan, puro problema, puro hirap, pagdurusan. Di ba? So nangyayari, nanlalambot ka. You quickly falls away because of troubles in life, hardship. Amen? So we lose that joy. Why? Because we place our hearts on our rocky places. That's why when we receive the word of truth, then we still has no roots. Wala pang ugat, walang tibay ang ating pananalig sa Panginoon. Okay? So, we become careless and lack of seriousness. Ito natin. So, we become careless and lack of seriousness with our relationship to the Lord or with the Lord. Amen? Hindi tayo seryoso. Kaya nagiging mababaw. Kasi ninyo, ang lahat ng relasyon na hindi seryoso. Di ba? Kaya ngayon iba, pag sinasabi ng liligaw, seryoso ka ba? Di ba? Pag walang serious intention, malabo yan. Bastidin mo na. Sigurado, mababaw yan. Iba lang ang gusto niyan. Gusto lang makapanlamang yan. Walang kaseryosohan yan eh. Di ba? So, ganyan po, walang tibay na aasahan sa relasyon mangyayari kasi nga, hindi seryoso. Yung iba, kaya lang gusto manligaw dahil gusto rin pagyabang. Oh, siya no, naging girlfriend ko yan, naging shota ko yan. Ha? Pero ganun lang pala, walang kaseryosohan. Amen? So, ibig sabihin, sa ating buhay pananampalataya as well in our relationship with the Lord, hindi pwede yung gano'n. No? Kaya nagiging hadlang yan para sa pagiging matibay mo sa salita o sa doctrine o sa kaalaman. Dahil mababaw, shallow soil. And then we're having a careless heart. Pagka mababaw po, madaling mabuhal. O sabi nga, parang you don't care. Kasi mababaw lang eh. Ang dali mong, sabi ng iba din, yung mga tinatawag na fickle-minded, yung something like clumsy person. Kasi wala pang alam, wala pang tibay, wala pang tatag sa iyong paniniwala o sa iyong katahanan. Okay? Ganun din po sa ating buhay pananampalataya. If we have this careless heart or shallow soil, hindi ka nagiging matibay. You are not becoming strong in the doctrine or in the teaching about the Word of God. Sabi ng Psalms chapter 51 verse 12, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Yan. Kaya sabi ko ng Psalms. At ito po ay sinulat ni King David. Si King David sa Bible. So, kasi nawawala yung kagalakan ng kaligtasan na alay ng Diyos at hindi tayo interesado para bang ang buhay natin ay natuon na lamang sa ating mga sariling kagustuhan dito sa sanglibutan. Amen? Ay para bang yung buhay, yung bagay na mahalaga kung saan ito yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa at buhay na walang hanggan, ay hindi natin nabibigyan ng tuon o pansin. Kaya doon ay nawawala yung kagalakan. Hindi ka na nai-enjoy. Ang gusto mo lang marinig lagi ay yung puro mga uso. Ano yung trend. Yung trending ngayon. Hindi mo na gusto marinig ang pangangaral ng salita ng Diyos. At ang gusto mo laging marinig ay yung mga joke. Karaniwan sa mga tao, ang gusto mo marinig yung mga joke na mga green jokes,
yung mga okrayan, yung pupunta sa mga tawag dito, yung Standard. comedian, papasok doon sa isang club para puro patawa o okrayin. Ganyan ang gusto marinig, puro kasiyahan lang. Amen? So kaya po, hindi nagiging totoo ang relasyon sa Diyos. Kasi hindi tayo seryoso na gusto nating matutunan o makilalang lubos ang Panginoong Hesus. Amen? Makikilala lang natin ang Panginoon, ang Diyos, sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Okay? So, we never allow the Word, pakilagay mo, we never allow the Word of God to take good roots. Hindi ba? We never allow the Word of God to take good root in our spiritual lives. Therefore, our relationship with Him was only superficial and shallow. Mababaw. Kasi hindi natin nahayaan o hindi natin binibigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos. Mahalaga po ang Bible. Mahalin natin yan. Amen? Otherwise, you cannot be strong in the doctrine of God, in the doctrine of the Word of God. Amen? Kaya napakalaga. And then you will have that careless heart. Yung mababaw, walang tibay. Sabi dyan, a careless heart has, pakilagay mo, a careless heart has, yan, has letter A, ano yan? Conditional faith. Tingnan mo ang sarili mo yan. Tingnan mo ang sarili natin dyan. No? If you are not serious of knowing the Word of God, the lesson, the teaching, the doctrine of the Bible into your heart, into your life, ang sabi dyan, you are a careless heart. And that a careless heart has, letter A, a conditional faith. Kasi sasabihin mo, may faith naman din ako Pastor, nananalig din naman ako. But what kind of faith is that? Okay, letter A, if you are having a careless heart, then letter A, you have a conditional faith. Ano ibig sabihin niyan? Lord, I have faith in you if. Yan po yung conditional. I will follow you, Lord, if you, ano ibig sabihin? Maraming bagay ang if yan sa buhay natin. Kung halimbawa ay tutugunin mo ang aking panalangin, if, Lord, kung, sa Tagalog, kung ako ay magkakaroon ng iPhone 15 Pro, ganyan minsan, kung sakaling ako ay tatama sa loto, minsan ganyan tayo, di ba? Conditional faith. Lord, pagpalain mo lang ako, susunod na ako sa iyo, maglilingkod ako. Yeah. Conditional faith po yan ang tawag. Then you are having a careless heart. Mababaw. Amen? So, sabi niyan, if God will do this and that for me, and Lord, if you will give me a husband, a boyfriend, a girlfriend, whatsoever, then I will serve you. That is a conditional faith. Amen? So, letter B, reactive faith. Ano sabi niya? Reactive. Magkakaroon ka lang ng reaction because of, kaya ka lang ganyan pala sa iyong pananalig sa Diyos. Ang sabi doon, because of, kasi sabi ng nanay ko, mag-church ako, kaya ka lang pala pupunta sa church. Okay? O kaya ka lang naman kakaroon pala ng faith kasi pinagaling ako ni Lord. Kasi si Lord pinagaling ako, kaya ako'y nananampalataya sa Kanya. Ang tawag po dyan ay reactive faith. But then the Bible tells us, the reason why we have to come to God is that because God has called us and we faithfully respond. Nothing else. Walang ibang dahilan. Hindi, kung ikaw pinagaling, kaya ka lang lalapit, hindi. Karaniwan ko sa mga pinagaling lang, kaya nang lalapit, utang na loob ang tawag. Hindi po faith yan.
parang pagtanaw lang ng utang na loob. Okay? So, that is what we call reactive faith. Dahil nangyari ito, Lord. Kaya mula ngayon, susunod na ako sa iyo. Dahil, Lord, answered prayer ako. Paano kung hindi tinugon ng Panginoon ng mga panalangin mo? Okay? Diyan sabi ni John MacArthur, isang reformed preacher, kaya lamang daw, the reason why Christians are coming to the Lord is because of the benefit of God, not actually because of God in their lives. Because of just the benefit that they can get from the Lord. Kaya ka lang mag-church, kaya ka lang nananalig, kasi may katugunan sa panalangin mo, because of healing, because of miracles, and everything na gustong-gusto ng mga tao mangyari sa kanilang buhay. But what if wala ang lahat ng yan? Hindi nalalapit. Kaya minsan may mga taong ganyan, tinatawag na reactive faith. Ang boring naman dito sa church nyo. Wala man lang mga nagtatangs, wala man lang mga miracles, wala man lang mga healing, mga signs and wonders. Diba may mga ganyang Christian? Ang gusto nila, yung talagang parang mga nanginginig ang mga tao, parang nangangatal, nagtatangs. Tapos meron mga gumagaling, may nabubuhan, may nangingisay. Ganyan. Oh, wow! Something like spiritual wonders of the Lord. Huwag po tayong padaya dyan. Wala pong ganyan sa Bible. Sa loob ng church, mag-aaral natin sa Bible, wala pong ganyang mga practices. Those are pagans practices po. Sa Bible, kahit basahin ninyo, wala po yung ganung practices. Kailangan dapat meron nang-i-stay in the spirit, nabubuhal, nanginginig, tatatangs, yung shalalalala, wala pong ganun. Kasi sa Bible, yung pong mga tongues, yung po yung tinatawag na known language. Ibig sabihin, ibang wika. Kung ikaw ay Pilipino, nakapagsalita ka ng Inchik, you are speaking in other foreign tongues or languages. Hindi po yung shalalalala, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Di ba? Hindi po yun. Hindi maintindihan ng lahat, pero nagkakasita mo ano. Hindi po. Kung nagtatangs ka ng other foreign language, that is what we call the gift of tongues from the other language. Bakit? Para po maihayag ang salita ng Diyos sa buong mundo. Tapos na po yun sa Book of Acts. Nangyari yan. That was 2,000 years ago. At naipangaral na po lahat. Wala na po ngayon ganyan dahil ang salita ng Diyos ay sa pamamagitan na ng Biblia. Hindi na po yung sinasabing bulong ng Espiritu o ng anumang propet, sa anumang propet. Okay? So, reactive faith, hindi tayo nananalig dahil sa meron tayong nararanasan kakaiba. Hindi dahil ang mahalaga ay huwagas ang ating paglapit. Okay? Another thing is, let us see calendar faith. Ano yan? Ang sabi niya, when, sa sandali, sa oras na ito, Panginoon, yan. At kung mangyayari ito, I will follow you. Okay? Panginoon, sa darating na ganitong petsa, ay examinasyon ko na. Dapat kung ako ay papayagan mong makapasa, ay maglilingkod na ako sa iyo. Yan po yung calendar. Nakakalendar lahat ang iyong pananampalataya. Pero paano kung hindi nga nangyari? Di wala. Parang pinasusunod mo ang Diyos. Ilalagay mo sa box at dadalhin mo doon. Sa panahon ng ganito, dapat Panginoon Okay? So if your faith is based upon God meeting your agenda or your dreams in life, then you have put God into a box. Kung kailan mo lang kailangan. At gustong pasunurin sa iyong mga pangarap sa buhay. Ang tawag dyan, calendar faith. Lord, 5 years from now, gagawin ko ang lahat. Kinakailangan, 5 taon mula ngayon, meron na akong bahay, meron na akong kotse. Kasi yun po yung mga naririnig na pangaral doon sa tinatawag na prosperity gospel or prosperity preachers. Okay? Pinapangakuan ang Diyos ay susunod sa kagustuhan mo. Kung ikaw ay nananalig, wow, wala akong ganun sa Bible. Hindi kalooban ng Diyos.
Dahil kalooban mo yan, hindi kalooban ng Diyos. Amen? So when we accept Jesus as Lord of our life, no matter what happens around us, good or bad, we will serve Him for the rest of our lives. Amen? Hindi dahil sa mga bagay na yan, kaya ka maglilito sa atin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon para magising tayo. Number 3, what are those hindrances? Number 3 is cluttered heart. Ano yung una? Callous. Pangalawa, careless. Pangatlo, cluttered. Kaya ito yung thorny soil. Yung lupa, maraming mga tinig. Maraming thorns. Kaya sabi daw sa binasa natin sa Matthew chapter 13 verse 22, it says, the one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Hindi nakapamunga. Bakit? Kasi merong mga thorns. Ano yung thorns? Mga tinik, mga dawag, no? Sa lugar na napuntahan ng mga binhi. Kaya hindi talaga nakapamunga. Maaaring tumubo, pero nahadlangan ng mga thorns doon sa soil. Yung thorn, yung mga dawag, yung mga matinik na lugar dyan. Okay? So, what does it mean? Ibig sabihin lang, kung narinig natin ang salita ng Diyos o narinig ng tao ang salita ng Diyos, hindi namunga dahil maraming mga hadlang sa buhay. At sabi doon, but the worries of this life, yung mga alalahanin ng buhay, and the deceitfulness of wealth. Wow, binanggit talaga yung wealth. Sino sa tao ang hindi nagnanais o nag-iisip na yumaman? Halos lahat ng tao ganyan. Gusto yumaman. Kaya nga mayroong mga criminality. Kahit sa anong paraan gusto maging mayaman. Maraming magnanakaw, mamamatay. Kahit sa mga politiko, mga government official, kahit anong mangyari, gagawin lahat para yumaman. If you are a Christian and you are exposed in this kind of environment, you are in the middle of thorns environment. Sabi ng thorny soil. Maraming dawat dyan. Maraming mga tinik na nakapalibot. Kaya hindi lalago. Bagamat narinig mo ang salita ng Diyos, inihasik ang binhi ng salita ng Diyos. Meron din yung bago. Ano yan? Meron tayong gusto sa buhay. Ang gusto natin yumaman kahit anong mangyari. Hindi ka lalago kung yan ang priority mo. Kung ang priority ng tao sa buhay ay yumaman siya, hindi ka lalago sa iyong pananampalataya sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Kaya kung hindi siya ang priority mo, then you are not God's priority. Amen? Ano sabi ng Bible? Sa Matthew chapter 6 verse 33. Ano sabi doon? Seek first His kingdom. Unahin mo ang Diyos. Pero kung una sa iyo ang pagpapayaman mo, magmula na nag-aaral ka pa lang sa kolehiyo, pagka-graduate ko, ganito gagawin ko, mag-iipon ko, nakaplano. At pagkatapos, pag marami na akong ipon, magne-negosyo ako, mag-resign na ako. Pasok ako sa mga multi-million businesses at ako'y magiging isang mayaman. Hindi ka lalago sa Panginoon. Kung yan ang priority mo sa buhay. But then, the Bible tells us, and all other things shall be added unto you. Ano yung other things? If you will seek first the kingdom of God, all other things shall be added to you. Kung uunahin mo siya. Those other things is the less things from God is what we call great things like the wealth. Wealth is nothing to God, but this is man's priority. In the Bible, that is only other things.
Naintindihan natin? Those wealth of this life is only other things from God. It's not the very special things. Amen? Amen. That's why cluttered heart. Cluttered. Talagang napapalibutan ka. Ikaw ay nagagapusan nitong mga bagay sa mundo sa ating buhay. That's why you're not having a strong doctrine. Amen? Hindi ka talaga lalo kapag ganyan ang priority mo. Also in Matthew 6:19 to 21 says, ano sabi dyan? Matthew 6:19 to 21, pakalagay mo. Lay not, hindi ko ba nailagay yan? Lay not up for yourselves treasures upon earth. Ayan, meron. Where moths and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven. Amen? Where neither moth or no rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Ano ibig sabihin? Kung nasa ng kayamanan mo, naroon ang puso mo. Ibig sabihin, kung nasaan ang pinapahalagahan mo, your treasure, something you treasure, you cherish, that is your treasure, then your heart will be also. And then you expect you will grow in the doctrine and the knowledge of God? No. You will never grow if your heart is in that treasure of this earth. Amen? Kung ang puso mo naka-focus lamang dyan sa buhay mo, sa pangangailangan mo. Kasi kaya ako niya kapag-church, kasi kailangan talaga eh. Kailangan mo talagang magtrabaho ngayon dahil kailangan namin eh. You see? Kaya sabi ng Bible, di ba, sa Matthew, do not worry for what you will eat, you will wear, or you will drink. For these are the things that the pagans want in their life. Ito yung mga bagay na gusto ng mga pagano. Yung mga walang pananalig sa Diyos. Yung ang gusto lang yung maihanda lahat ng kanyang pangangailangan sa buhay. Hindi ko masama yan. Pero hindi yan ang priority ng buhay mo. Lahat ng yan, kayang ibigay ng Diyos. Kaya sabi doon, kasunod sa Matthew chapter 7, look at the birds. Hindi sila nagtatrabaho. Pero binibigay lahat ng Diyos ang kanilang kailangan. Amen? So, cluttered heart. Okay? So, Psalms 86 verse 11 to 12. Basahin natin. Sabi dyan, teach me your way, O Lord, and I will walk in your truths. Give me an undivided heart that I may fear your name. Okay? Turuan mo ako sa iyong paraan, Panginoon, at ako ay magkaroon ng undivided heart. Hindi nahahating puso. Wholeheartedly. Okay? Upang magkaroon ng takot sa Diyos. That's the way we can have it. Those first three, sabi doon, callous, careless, and cluttered heart are all hindrance in having a strong doctrine. Then how? Sabi dyan, then how to be strong in doctrine? Paano tayo naging malakas? Number 4. And lastly, number 4, the cultivated heart. Sabihin natin, cultivated heart. Cultivated. Ito na yung tinatawag na good soil. Hallelujah. Amen? Matthew 13:23 sa ating text. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. And what's the result? He produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Nagbuna. Saan yan? Good soil. Ang tawag dyan ay cultivated heart. What is a cultivated heart? It is a good soil. If the soil
was being cultivated, it becomes good soil. Hindi po lahat ng soil good. Likewise, hindi lahat ng heart good. Amen? Kaya pag sinabing puso, hindi lahat po good. Hindi rin lahat, ang ibig sabihin po, hindi lahat ng pagmamahal good. Ganyan po yan. Kaya kahit maling pagmamahal, nagmamahalan kami. Hindi ba mabuti yung pagmamahal? Sige yan. Naalala ko lang isa, chika. Noong panahon ni Chris Aquino at ni Philip Salvador, pinagpipilitan ni Philip Salvador na okay lang ang relasyon nila ni Chris Aquino. Dahil sabi, nung ma-interview si Philip, nagmamahalan kami ni Chris Tetay. Kaya nga kami nagkaanak eh. Yes eh? Ang ipinangalandahan kasi nagmamahalan sila kahit mali. Di ba? Hindi lahat ng soil, good. Hindi lahat ng puso, good. Hindi lahat ng pagmamahal, good. Amen? Kung ang pagmamahal mo sa mali, sa kayamanan, sa kasalanan, eh hindi good yan. Amen? The good soil or the cultivated heart. Ang sabi dyan, is the man who hears the word and understand. Yung nakarinig ng salita ng Diyos at naunawaan ito. Ano ang kasunod ng pagkaunawa ng tao? Pagtalima dito. Kaya hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, ay maaaring hindi mo ito naunawaan. Ibang bata ganyan. Kailangan pang ulit-ulitin ang utos mo. Anak, sinabi ng maghugas na ng plato. Ha? Ano po? Uulitin mo na naman. Di ba ganyan? Para maintindihan, uulitin mo na naman. Anak, maghugas na ng plato. Opo, wait lang. Yung wait lang na yan, after 1,000 years. Ganon sila. So, ganun po eh. Kung hindi naiintindihan, hindi susundin. Kaya mo susundin, dahil naiintindihan mo na, ay, ganun pala. Ngayon gagawin ko na. Kaya hindi mo magawa dati. Ang sabi yan? A cultivated heart, that good soil, is the man who hears the word and understand. How can you understand it if you will not know, if you will not search it, if you will not study the Word of God? Kung wala kang panahon sa Biblia, wala kang panahon sa salita ng Diyos, hindi mo maiintindihan. Then you cannot follow. Then you have the three hindrances. The callous, the careless, and the cluttered heart. You cannot have a cultivated heart if you will not understand. Amen? Masabi lang, di ba? Is the one who hears the word and understand. He produces crop. We need to have a careful study of the word of God. Amen? Nakalagay mo. We need to have a careful study of the word of God. Pag-aralan. Ano sabi ng Bible sa 2 Timothy 2:15? Ano sabi niya? Study to show thyself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yung pinag-aaralan mo ng mabuti na naging tama ang iyong buhay sa harap ng Diyos. Yung wala kang kahihiya sa Diyos kasi tama ang ginagawa mo. You understand it because you study it to become approved, yung tama sa Diyos. Amen? We need to have a careful study about the Word of God. And that is what we call the cultivated heart. The one who understands, the one who study and learn the Word of God. The doctrine of the Word of God. Amen? In Acts 17:11 says, Acts 17:11, now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and
examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Amen? Nung makarinig daw itong mga taga-Berea, ay excited sila, kaya pinag-aralan nila, in-examine nila, tinuklas nila, sinuri nilang mabuti ang salita ng Diyos na binabahagi ni Pablo. Those were the Berean Christians. Kung tawagin. Pinag-aaralan, hindi basta narinig lang. Amen? You are examining. That's why you understand. Cultivated heart produces the fruit of the Spirit. Yun po ang final. Kung totoong ikaw ay mayroong pusong malinis or cultivated or good soil, dapat may bunga sa iyo ang banal na Espiritu. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. That's the only way we can have faith. Because of the fruits of the Spirit. Amen? Tayo natin tumayo. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po muli sa oras na ito. Sa iyong mga salita. For us to have this strong in doctrine. Maging matibay kami sa aming pananampalataya, sa paniniwala at tuklas kaunawa sa iyong mga salita. Lord, patuloy mo kaming gabayan sa mga bagay na nahayag ngayong umaga na merong tatlong mga hadlang na uri ng puso o uri ng lupa halimbawa sa aming buhay. Lord, patuloy na gabayan mo kami, mapagtagumpayan namin ang lahat. Na kami ay maging isang cultivated heart, a good soil. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na ngayon ay nahayag at dalangin namin ito po ay aming may pamuhay, that we can have a strong doctrinal knowledge into our lives for us to be strong in our spirit as a Christian. Salamat po muli, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.